Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. Praise you, Lord God. We praise you. We glorify your name. Hallelujah, hallelujah. Sige po, hanap po muna tayo ng mga upuan. Isang mapagpalang midweek sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Yes, Lord. Tayo pong lahat ay umuko para isa-isang maiksing panalangin. Hallelujah, Lord God. We praise you, Lord God. We glorify your name, Panginoon. Sa gabing to, Lord God, ikaw ang mataas. Ikaw ang maparangalan, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, sa amin pong tatanggapin na salita mula sa iyo, Lord God. For we know, Lord God, that your words are the light unto our path, Panginoon, and the lamp unto our feet, Lord God. Ang amin pong gagamitin, Panginoon, sa mundong to ay ang salita mong buhay, Lord God. Ang makapangyarihan mong salita, Panginoon. Lord, tinataas ka namin, Lord, ang aming mga aawiting kanta, Panginoon, or aawitin, Panginoon, ay magbigay karangalan, Lord God, sa iyong pangalan lamang, Lord God. Ikaw ang mag-glorify, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. Hallelujah. Makita po ng mga tao nawa, Panginoon, ang kaningningan ng pangalan mo sa aming mga anak mo, Lord God. And Lord, we are praising you. We are glorifying your name, Lord God, sa araw po na to ng Wednesday, Lord God. Kami po ay sobrang nagagalak, Panginoon, sa pagkakataon na hindi lamang makapagpuri sa iyo, Lord God, sa araw ng linggo. Pagkus pati po sa aming midweek service, Lord God, ay maitanghal namin yung pangalan mo, Lord God. Truly, Lord God, that it is never an accident, Lord God, nabigyan o pagkalooban mo kaming mga anak mo ng gantong gawain, Lord God, para patuloy kaming lumakas, magtagumpay sa pamamagitan ng salita mo at pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay namin. Pinupuri ka namin, Lord. We are glorifying your name. This we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Yes, Lord, pumalakpak nga po ang pinagpala. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ready na po ba Hallelujah. Handa na po ba ang lahat na magpuri? Amen. Handa na po ba ang mga anak ng Diyos na makarinig ng salita? Amen. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. House of the great King. Sabay-sabay po tayo. We've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock. Cannot be shaken. Cannot be shaken. Sabihin po natin, God is awesome in this place. God is awesome in this place. Hallelujah. Yes, Lord. We sense His presence as we sing His praise. There is power in for the miracle. Set the captive free. Make the broken whole. Taas po natin lahat ng kamay natin. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes, you are, Lord God. Minsan pa po. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock. Cannot be shaken. Cannot be shaken. Let's say God is awesome. God is awesome in this place. Let's start with sense your presence, Lord. We sense His presence as we sing His praise. There is power in for the miracle. Set the captive free. Make the broken whole. Say God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Sabihin po natin, God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this
po ba lahat tayo pumalakpak? Hallelujah! Yes, yung mas malakas pa na palakpak. And as we sing this bridge part, let's make it a declaration. I found where I belong. I'm a living stone. Let's say in this church. Church, I will go. I found where I belong. I'm a living stone. In this church, I will go. Sabihin natin, in this church, hallelujah. I found where I belong. I'm a living stone. Sabay-sabay tayo. In this church, I will go. Minsan pa ba, I found where I belong. I found where I belong. I'm a living stone. In this church, I will go. Minsan pa ba, I found where I belong. I found where I belong. Let's say in this church, hallelujah. In this church, I will. For the last time, for the last time. I found where I belong. I'm a living stone. Let's say, in this church I will go. Hallelujah, there is power. There is power here for the miracle. The captive free, make the broken whole. Yes, Lord, you're awesome, Lord. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Let's say God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah. Let's say God is awesome. For the Sunday. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah, Lord. You are awesome, Lord God. You are awesome in this place, Lord God. You are awesome. At kaming mga anak mo, Lord God, ay ganun din. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po bang awitin natin yung bridge part? Hallelujah. And let's make it a declaration na dinala tayo ng Panginoon sa iglesyang to para dito tayo lumago sa salita niyang buhay. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sabay-sabay po tayo. I found where I belong. I'm a living stone. In this church I will go. Minsan pa ba? Hallelujah. I found where I belong. I'm a living stone. In this church I will go. Minsan pa ba? Hallelujah. I found where I belong. I'm a living stone. In this church I will go. Hallelujah, minsan pa. I found where I belong. I'm a living stone. In this church I will. Kung di mo pa binubuka ang bibig mo, this is your chance. I found where I belong. I'm a living stone. In this church I will. For the last time, hallelujah. I found where I belong. I'm a living stone. In this church I will. Let's say there is power. There is power here for the miracle. Set the captive free. Make the broken whole. Let's shout, God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah, you are awesome, Lord God. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. For the last time, God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah, Lord. Oh, you are awesome, Panginoon. You are awesome, Lord God. Taralasande, paralasandra, taralasande. You are awesome, Panginoon. You are the King of all kings. And there is no other name higher than your name, Lord God. Ikaw ang nag-iisang Diyos na tapat at buhay, Lord God.
You deserve all the highest praises, all the highest glory, Panginoon. And as we continually sing praises into your name, Lord God, hallelujah. Makita niyo po nawa ang puso naming mga anak mo, Lord God, na nais lamang magbalik ng pinakamataas na papuri sa kabutihan mo, hallelujah. Salamat po 2,000 years ago, Lord, in the cross of Calvary, for the salvation and for the healing sa mga anak mo, Lord God. And you have said, Lord God, that it is done. It is finished. Hallelujah. Glory to you, Jesus. The darkness we were waiting, without hope, without light. Still from heaven you came running, to His mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the words. From a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Taas po natin lahat ng kamay natin. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Hallelujah. Itaas lamang po natin ang ating mga kamay. At pwede po bang ulitin natin? Ulitin natin mula umpisa ang ating inaawit. Hallelujah. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, and the virgin came the word. From a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Jesus, hallelujah. Praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Oh, Jesus, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Minsan pa po, hallelujah, praise. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Hallelujah. Oh, we praise
that you rose, all of heaven held its breath, till the soul was moved for good. For the Lamb has conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all would come to the Father our rest. Hallelujah, let's say. And the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel true no more. Shall not need, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Let's say Jesus, praise the, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever. Hallelujah. This is your chance para itaas ang kamay mo. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Let's say praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King. Let's say praise to the King of Kings. Let's praise. Hallelujah. We lift your name, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ipinagkaloob sa bawat isa, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, this is the day you've made, and we will rejoice and be glad in it, Panginoon. Panginoon, Ikaw po ang may gawa ng araw na ito, Panginoon. Ikaw po ang may hawak dito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, sa patuloy na pagpapala, Panginoon, na patuloy mong ibinibigay, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Panginoon, wala po kaming ibang mapasalamatan, Panginoon, kundi itanghal ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ay tapat, Panginoon. Ikaw po ay walang katulad. Tunay nga po, Panginoon, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Bagkus mayroong mga pagkakataon, Panginoon, na iniwan po namin kayo, Panginoon. Pero ikaw, Panginoon, ikaw po ay tapat sa iyong salita. Ikaw po ay tapat sa iyong mga pangako. Panginoon, tunay nga po na hindi mo kami iniwan at pinabayaan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, ay sa iyo po, Panginoon. Ito po ay araw mo po, Panginoon. Araw na bigyan ka ng papuri, pasasalamat, Panginoon, sa kadakilaan, Panginoon, na patuloy niyo pong ipinaparamdam sa bawat isa, Panginoon. At ang pag-iibig, Panginoon, na walang katulad, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Pinapanalangin ko po, Panginoon, maging online, Panginoon. Panginoon, lahat ng nanonood, Panginoon, sa online, Panginoon, naway maramdaman nila, Panginoon. Hipuin niyo po, Panginoon, ang kanilang isipan at puso, Panginoon, na maniwala sa inyo, Panginoon, na ikaw ang kailangan ng bawat isa, Panginoon.
na walang ibang kailangan ang mundo, Panginoon, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya, Panginoon. Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, ay sa iyo lamang po, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ang mensahe, Panginoon, ay pagkakaloob mo ngayong araw, Panginoon, ay magrema sa amin, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, na magamit namin ito, Panginoon, sa darating na araw, Panginoon, linggo, Panginoon, taon, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong gagamitin, Panginoon, na si Pastor June, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa buhay niya, Panginoon, na iyong anak, Panginoon, iyong lingkod, Panginoon, na ginamit mo, Panginoon, upang ihayag ang iyong salita, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Wala po kaming ibang masabing, Panginoon, kundi pasasalamat, papuri at kadakilaan, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Ang panalangin na ito, Panginoon, ay sa iyo lamang po namin iniaalay, Panginoon. Sa pangalan ng mataas, na pangalan mo lamang po, Jesus. Amen. Praise the Father, praise the Son. Pwede ko po ba sabayan kami umawit? Praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to. Itaas mo yung kamay mo. Huwag mong titignan yung katabi mo kung sino man kumakanta sa harap. Pagko sa Panginoon ang tingin mo. Hallelujah! Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Hallelujah, Sadala Santa. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. 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 Praise God! Hallelujah! Let us shout hallelujah! Woo! Yes, praise God forevermore. Thank you. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo. Salamat po sa inyo. Woo! Another group. Alam niyo po, ang gabing ito ay ipinanganak. Nananalig po ako ipinanganak sa puso ng Diyos. Amen? At kayong narito, ang tunay na makapagsasabi, well, na-surprise ako, may bata. Sa susunod, merong, tawag dito, tambourine dancer. So, mali pala ako sa inisip ko na baka pahingan nyo na. So, sa next Wednesday, asa si Sister, Roslyn. Next Wednesday, may tambourine dancer tayo. Kaya? Kaya, Sister? Say amen! Okay, tara, palapakan natin ang Lord. Praise God forevermore. Hallelujah. Kayo po makapagsasabi na, tingin ko pa tumingin pa bawat sa rito, na ang nasa isip mo, mas malamang na ay ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Isang patutuon na araw ng Miyerkules ngayon, at first time po natin ginawa ito. Amen? At first time,
nagagalak ang Panginoon sa bilang na binigay po natin sa Kanya. Palapang po natin dakilang Diyos. Hallelujah! Come on! Shout hallelujah! Sa lugar na ito, hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Masasabi mo na mas malamang sa iyong sarili ang kaisipan. Di ba, mayroon tayong ganong katuruan na nadinig, di ba? Na mas lamang na sa iyo ang patungkol sa ating Panginoon. Amen? Kasi midweek ito eh. Sir, bigyan mo ng lugar ito. Medyo mahuhulog na si Sir. Oh. Adjust kang konti. Yan, thank you. Yan, medyo malo. Isang kalahati na lang. Praise the Lord. Kalhatian ng isang linggo, alas 7 ng gabi, narito ka na, kanina, upang purihin, sambahin, dakilain ang ating Diyos na buhay. Yung nakita niyo umawit dito, sila po ang set na dalangin ko, Sister Jessa, na mananatiling team ng ating worship team, ng ating midweek service. Palapan po natin ating Panginoon. At the same time, magkakaroon po ng pagpapalit, siguro after 3 Thursday or after ng May, no? Magtatag-ulan na. After ng May, papalitan naman po natin ang ating drummer. Okay po ba yung sa inyo? Palapakan natin ang Lord. Para matry naman ang iba. Siguro na-surprise kayo nung ginagawa ni Brother Jobert doon. Well, siya po ay inilagay ng Panginoon. Palapakan natin ang Lord. Mamaya ang magsasalvation, napakahalaga po sa atin ng kaunawaan, ng kaligtasan. Ano rin ginagawa niya rito? Well, siya rin po ay ipinadala ng ating Panginoon. Palapakan natin ang Lord. At itong unang Miyerkules na to na atin pong service sa Panginoon, ay pinadala din ng Panginoon ng magbe-benediction. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. So hindi po aksidente na ikaw at ako ay narito. Sa awitin pa lang kanina, ang unang-unang napagpala, damang-dama ko si Sister Jesse, no? Kasi, dama mo kumukonek, amen? Kumukonek. Lahat po ng narito, kumunik po sa atin, amen? Ang kagalakan na awitan ng Lord sa kalagitnaan ng isang linggo. Blessing yun, amen? Dati kalagitnaan ng isang linggo, marahil nakatambay ang ilan. Pero tayo po ay narito. May awiting we will be blessed because we, hindi nyo aling awit na yon? Because we came. Dahil tayo dumalo. Tingnan po natin kung ano ang mensaheng nais ng Lord. Napaganda ng ating inawit. Napansin nyo, dalawa lang yon. Dalawa lang yun, amen? Pero parang ang sarap-sarap. Parang napakahaba. No? At habang inaawit natin, naintindihan natin. Tama, naintindihan po natin kahit English. Naintindihan natin. Di ba? Tama, nanay, sister Nida. Thank you, ha? Thank you. Sister Nida. Dama, di ba? Unawa, di ba? Yung lyrics, kahit ano, naintindihan, amen? Ngiti niya no? Parang, Sister Mildred, parang mas maganda kang nakaayos ngayon, ha? Congratulations. Hindi nga, sister. Oh, iba ang ganda mo ngayon, ha? For the Lord, amen, hallelujah. Di ba? Sige kayo, masasabi nyo, amen?
Alam ko na, isang dahilan. Oo, kasi ito, siyang-siya talaga ito. Buong-buo niya na ibigay niya sa Lord. Kasi pag Sunday, alas 5 pa lang ng umaga, narito na si sister eh. Hindi niyo ba alam yun? Tama, 5 ba? 5? Minsan mas maaga pa. Anong pang ginagawa niya rito? Nilalampaso niya po ito. Para pagdating natin ng Sunday, malinis. Amen? Yun, isa sa dahilan. Meron kang buong time para sa sarili mo ngayon at i-present ang sarili mo sa Panginoon. Pag araw ng linggo, puro sa service para sa Lord. God bless you, sister. Palapakan natin ang Lord sa kanyang buhay. Oo. Buti na lang, may Miyerkules pala tayo, no? Oo. Bagay sa yung buhok mo at saka ipit. Natutuwa ang Lord na makita po tayong ganon. At na-surprise din ako sa iba na narito, no? Hindi ko akalain. Praise the Lord. Sister Joy, may business, sinara. Si Sister Malu, may meeting. Ewan ko, ba't narito? No? Ilang mga youth. Hallelujah. Ang awitin po natin kanina nagsasaad ng wala tayo dati, wasak ang ating buhay, ngunit ang Panginoong Hesus, sa biyaya ng Diyos, amen, sa pamamagitan ng isang babaeng birhen, amen, ay ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. Alam niyo po ba ang sacrifice na ibinigay ni Blessed Mary para mangyari ang kaligtasan nating lahat? Si Blessed Mary po ay fiancé ba tawag doon, yung ikakasal na? Tama ba yung term? Fiancé? Ay nakahanda ng ikasal kay, kanino po? Thank you, sister. Kanino? Joseph. Nakahanda na sila ikasal, pero sa noong panahon noon, iba ang panahon ngayon. Noong panahon noon, wala pa pong ugnayang pisikal na nangyayari kay Mary at kay Joseph. Kaya nung sabihin po ng anghel kay Mary, ikaw ay manganganak ng isang lalaki, nasyak siya. Nasyak po siya. Sabi niya, paano mangyayari yun? Wala pa akong nakakasiping isa mang lalaki sa buhay ko. Mahal na mahal ni Mary si Joseph. So nakasalalay doon ang magiging darating na relasyon pa ni Joseph at ni Mary. Tama? Samahan niyo po ako sa Matthew. Gusto ko pong makita natin ng ilang mga taong nagsakripisyo para magkaroon ng Jesus na ipinanganak. At ipinanganak si Jesus, naging tao, hindi para mag-enjoy, amen, kundi para tubusin ang bawat isa sa atin, amen. All throughout ng ministry niya, ang nasa isip niya ay tayo. All throughout. Ipinako siya sa krus, ang nasa isip niya ay, ikaw at ako. At Sister Nida, ang kinabukasan ng mga apo mo. Kita mo naman, Sister Lori at Brother Alan, kung anong epekto sa inyo, amen? Nang ginawa ng Panginoon. Nakakaranas kayo ng pag-ibig, amen? Amen! Wala pa natin sa ilan pa dumarating, praise God, hallelujah. Praise God forevermore. Sabi po sa Matthew, kailangan po natin ng Tagalog. Praise the Lord. Welcome po sa mga naka-online. Praise God forevermore. Namomonitor niyo po ba? Okay ang sounds natin? Nandiyan ka pala, sir. Nagulat din ako sa iyo.
Brother Renato Jr. Ito pong gawain natin na to ay from 7 to maximum of 8:30. Okay na yan, di ba? Okay na yan, amen? Uuwi tayong pinagpala muli at naibigay pa natin ang oras natin sa Lord. Oh, praise God. Hallelujah. Matthew. At masasabi natin, Panginoon, mas malamang ang kaisipan kong patungkol sa iyo sa buong isang linggong ito. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Praise the Lord. Bigay ko muna sa inyo ito. Yung mga ninuno ni Jesus. May isang bagay kasi gusto ipakita sa inyo ron. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David. Si David ay mula sa lahi ni Abraham. Okay? Si David ay mula sa lahi ni Abraham. Remember, this is Wednesday, midweek service. Actually, mga fanatic ang narito. Amen? Mga talagang nagnanais at nanasang makaunawa. Amen? Ng salita ng Diyos at kaya niyong unawain, maging kayo nasa online, ang mensaheng ito. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo mula sa angkan ni David. Si David ay isang hari. Amen. Si Abraham ang ama ni Isaac. Kilala niyo itong mga ito, nababasa niyo ito sa Old Testament. Si Isaac ang ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Juda, at ng kanyang mga kapatid. Si Judah ang ama ni Perez at Sera, at si Tamar ang kanilang ina. Si Perez ang ama ni Hezron, at si Hezron ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Nason, at si Nason ang ama ni Salmon. Si Salmon ang ama ni Boaz. Yan, kilala yan. At si Rahab ang kanyang ina. Kilala nyo si Rahab? Sino rito nakakakilala kay Rahab? Yes, kahit hindi kanya kilala. Pero nakikita kanya, kilala ka na niya. Nasa langit na rin siya. Sino rito sa side na to nakakakilala kay Rahab? May 100 ako. Oops, huwag kayong mag-google. Huwag kayong mag-google. Sino po rito ang nakakakilala kay Rahab? Mga nakatingin kay Google. Sige, may 100 ako. Sino dyan? Pero patatayuin ko rito, sabihin mo sa akin kung sino si Rahab. Come on! Si Rahab po. Alam niyo po ang hanap buhay niya? Ano ang hanap buhay niya? Hindi ko marinig. Bigyan ng mic. Siya yung nagtitinda ng barbecue? Oh, yan. Di ko lang po sure, pero ang pagkakakilala ko po kay Rahab, alam ko po bago po yun sa, alam mo, sa Great Wall of Jericho, yung parang kay Joshua po. Okay. Ganon. Para si Rahab. Sister, halika rito. Yan ang midweek service. Halika. Palapakan natin ang Lord. Si Rahab ay isa sa pinanggalingan ng lahi ni Jesus. Amen? Gusto ko kasing makita nyo to. Si Rahab ay isa sa pinanggalingan ng lahi ni Jesus. Ng ating Panginoong Jesus, bilang tao. Amen? Sa tingin mo, sino si Rahab? O sa iyong pagkakaalam, Mike? Alam ko, Yan. Nawala yung sounds. Yan. alam ko po nasama po siya sa mga Israelites po. Okay. Kasi po, di ba, parang pinasok po kasi nila Joshua yung sa Jericho po para makadaan po sila doon. Si Rahab po yung tumulong sa kanila. And parang sinama din po siya. Di ko po kasi kilala siya. Oo, pero dahil sa iyong effort, maraming salamat. Narito ang iyong love gift. Oo, love gift yan. Thank you, sister, sa iyong effort. Sino pa? Marami pa ako dito eh. Si Rahab po, tama siya rin sa puntong yon. Si Rahab po si Rahab ay lalaki o babae? Babae. Siya po ang tumulong sa dalawang spy, okay, na ipinadala po ni Joshua para mag-spy. Amen? So, hinabol po, naalaman ng mga
kalaban na nandun yung may spy na dalawa at ang ginawa po ni Rahab, siya po ang nagtago doon sa dalawang spy ni Rahab at ibinaba niya rin sa kabilang wall. Pero ang tanong ko, ano ang trabaho ni Rahab? Si Rahab po ay ang pinakadakilang hostess nung panahon na yon. Siya po ang sentro. Ang laki ng kanyang beer house. Hindi nga. Siya po ang sentros. Kung titinan mo, isa siya na tinitignan ng mga taong napakarumi. Amen? Maraming lalaki ang dumaan sa kanyang buhay. Gano'n kakarumi sa tingin mo? Pero si Rahab ay isa, amen, sa ginamit ng Diyos para pagdaanan ng saling lahi at maging tao ang ating Panginoong Kristo, palapakan natin ang kabutihan ng Lord. Nagpapakita lamang ito, hallelujah, na walang sapat na masama para hindi ka gamitin ng Panginoon. Amen! Si Rahab, ang kagandahan kay Rahab, yun ang level ng kanyang pamumuhay. Wala siguro siyang magawa. Amen? Hindi ko alam. Ngunit, yun ang kanyang level ng pamumuhay. Ngunit nung magkaroon siya ng pagkakataon, listen carefully, those of you who are nakatutok ngayon sa online, listen carefully. Hallelujah. Nung magkaroon ng pagkakataon si Rahab na makapaglingkod, amen? Sa kinikilalang Diyos, amen, na may gawa ng langit at lupa, hindi niya pinalagpas ang pagkakataong iyon. Tulad mo. Hindi niya pinalagpas ang pagkakataong iyon. Alam niya ang bali-balita tungkol sa Diyos ng Israel. At ang hiling lang niya, kapag sinakop niyo po ang lugar na ito, pwede po bang isama niyo ako sa maliligtas? At hindi lamang siya iniligtas. Sabi ng Biblia, isa siya sa family tree ng ating Panginoong Hesukristo. Palapahan po natin ating dakilang Diyos. Hallelujah! Ano't ikinakahiya natin minsan ang linya ng pamilya na pinanggalingan natin. O marahil meron kang kapatid na adik. O marahil meron kang kapatid na hindi magagandang buhay. Ngunit kapatid, kaibigan, hallelujah! Sila man ay mahal ng Lord kung paano ka rin minahal ng ating Diyos. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Huwag kang susuko sapagat ang Diyos ay hindi sumusuko sa kanila. Amen! Rahab. Baka hindi mo napapansin na itong sabi muli, ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David. Oh. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David. Sino sa inyo nakakakilala kay David? Anong masasabi mo tungkol kay David? Ang bigat pa nung pitaka ko. This is Wednesday. Anong masasabi mo tungkol kay David? Oh, sinong matapang dyan? Ha? Si Angel, medyo dumadaldal doon. Marami ka bang alam tungkol kay David? Ha? O sige, yun ang gusto ko, chismosa. Halika, hindi, joke. Halika, bigyan ng mic. Yan. Bigyan ng mic. This is Wednesday. Dito ka sa kanan ko, sister. Yan, salamat. Anong pagkakakilala mo kay David? Si David po yung tumalo po kay Goliath. Siya po yung isang taong matapang. Okay? Yun lang? Yun lang? Ha? O sige na, ano pang alam mo? Angel po. Hanggang dun lang? Ay, 50 lang. Love gift ko, sister. Salamat sa effort.
Palapakan natin ang Lord. Oh, kasi ganyan kilala si David eh. No? At yun ang madalas itinuturo sa mga bata, no? Eh, ito si Angel kasi, maliit na bata pa yan. Kasama na yan dito sa The Life Giving Spirit. Silang magkapatid. Di ba, Sister Julie? Kasama na yan dito. So, at dahil doon, yun lang alam nila tungkol kay David. Si David ang tumalo kay Goliath. Ito, tingnan natin yung isang leader ng ating mga Bible study sa Block 25. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay ni Syra. Halika, Syra. Hallelujah. Yan po. Maliban sa sinabi ni Angel, siya rin po Teka muna, yung baka ganyan na mga datingan, makikinig ako. Sige, turuan mo kami. Sino si David? Sige, sister. Maliban pa sa sinabi ni Angel, diba, siya nga po yung tumalo kay Goliath. Oo, Pero kausapin mo kami. si David din, siya po yung sumulat ng awit, ng psalm. And kahit pa man nagkasala si David, grabe yung pagmamahal niya sa Panginoon. Sa mga awitin niya, grabe yung sa mga awitin na yon, grabe yung pagdakila niya at papuri sa Panginoon. And napaka-blessed po kasi nandito po kayong lahat. Napaka-blessed po talaga kasi sabay-sabay tayo nagpupuri, sabay-sabay tayong umaawit para sa Kanya. Yun lang. Palapakan natin. Teka muna, sister. Palapakan natin ang Lord. Ngayon, yung love gift ko sa iyo. Sister, Syra, halika yung love gift ko sa iyo. Kala ko ikaw na mag-preach eh. Salamat, sister. Dilaw? Hindi, pareho lang yun. Salamat. Si David po, nabanggit niya, gusto ko ipakita sa inyo to. Ang sabi ng Bible, ano yun? Malapit sa puso ng Diyos. Yan si David. Teka, yung mga kasamang ni Syra na bina-Bible study, pakitayo nga kayo. Oh, ang dami. Palapakan natin dakilan Diyos. Woo! Salamat sa inyo, makakaupo na kayo. Welcome nga pala, sir, no? Ano pangalan mo? Yung inaya ni Brother Jobert. Ano na name niya? Justin J. De Guzman po. Si Justin J. De Guzman. Hallelujah. Palapakan natin, Lord, sa kanyang buhay. Hallelujah. Mamaya na yung sa'yo, sir. Kasi ayoko makikita nila, malaki. Malapit sa puso ng Diyos. Ang Diyos mismo, ang tingin niya kay David, napakalapit niya. Pero alam niyo po ba kung sino si David? Eto, wala nang bigay ito, pero sino ang anak ni David? Ha? Grabe, Syra naman, ang Bible study mo. Si Haring? Sino ang nanay ni Haring Solomon? Huli kayo. Sino ang nanay ni Haring Solomon? Hindi nyo kilala? Kapitbahay nyo. Ang nanay po, dito, ni Haring Solomon ay si Sino? Sayang ang 500, sabi ko na eh. Wala na, ako na nagsabi, ako bibigyan nyo. Si Bathsheba po ang nanay. Pang-ilang anak ni Bathsheba at ni David, si Haring Solomon. Kailan kayo? Naka-ating kayo kahapon, ha? Naka-ating kayo sa ating mini Bible study kagabi. Sino? Pang-ilan? Pangalawa. Yung una namatay. Okay? Ang tanong ko ito, paano si Bathsheba ba ay asawa ni David? Habi ni sister. Paano sila nagkaanak? Uy! Hindi rin pala perpekto si Haring David. Amen? Si Bathsheba po ay may asawa. At napakaganda po ni Bathsheba. Isang araw, si Haring David dapat nandun sa laban. Kumbaga, dapat nandun sa worship service, hindi umaten. Parang ganon. Dapat nasa laban siya bilang hari, nangunguna siya ron. Hindi siya umaten, nagpahinga siya.
Kaya po maraming nadadali dyan eh. Ang ginawa niya, napahinga lang siya at pag tayo niya rin sa kanyang pinakabalkonahe, ganda ba eh? Kita niya si Bathsheba. So hindi na wala sa kanyang damdamin na ano siya, na talagang na love at first sight. Na love at first sight siya. Si David ay hari na noon. Ang Holy Spirit ay dumadaloy nasa kanya. Bagamat umaalis ang Holy Spirit ng mga panahon noon, pero nasa kanya. Ngunit alam mo, pagkakamaling ginawa niya, inangkin niya si Bathsheba. At para mawala ang balakid, may asawa si Bathsheba. At si Bathsheba ang asawa niya, isa sa leader ni David sa gera. Ang ginawa niya, kinausap niya yung mga kasamaan at sabing, ipain niyo sa harapan yung taong yan, yung asawa ni Bathsheba. At kapag matindi ng laban, iwan nyo. In effect, hayaan nyo ron para mamatay. Sa madalit salita, si David ang pumatay sa asawa ni Bathsheba. Pero si David ay nagpatuloy sa ating Panginoon. Palapakan natin ang Lord. Makikita mo yung awit niya? Amen? Sino ka? Para magsabing hindi ka magpapatuloy sa Panginoon. Amen? We are now under the grace. Si David under the law. Pero alam niya, walang ibang pwedeng paglingkuran. Walang ibang pwedeng tunay na tagumpay ng kasama, kundi ang Diyos. Kaya congratulations sa iyo, narito ka, alam mong ang Diyos ang kailangan mo. Palapakan natin. Hallelujah! So hindi ko nakukumpletuhin yung mga lahi pang yun. Gusto ko lang mabanggit sila. At alam niyo pa po ba ang nangyari? Matthew chapter 1 verse 18. Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal. Okay, naintindihan nyo? Remember, this is Wednesday. And we are part of our Sunday worship service. Amen? Matagal na tayo magkakausap. You will go deeply. Amen? Amen? Pag Wednesday. Kahit kayong baguhan, makikita mo ang pangyayari. Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. 2 tao na ang nagsakripisyo. Ang nagmamahalan, amen? Kaya lang hindi matanggap during that time. Ayaw, kahit ang tingin ni Joseph ay napagtaksilan siya. Dahil hindi pa niya alam ang totoo, amen? Ayaw pa rin niyang ipahiya si Mary. Ayaw niya. Kita mo? Dahil sa ang Panginoong Hesus ay kinakailangan maging tao, dalawa kagad ang nagsakripisyo. Si Mary, tinanggap niya ang katotohanan na siya'y pinili na pagdaanan ng ating Panginoong Kristo kahit mawala ang love of my life niya. Amen? Amen? Number 1 ang Lord. Amen? Yun ang meron si Mary. Diba, Sister Roslyn? Number 1 ang Lord. Sabi niya, in effect, sige, mangyari sa akin ang iyong tinuran, sabi niya ro sa anghel. Kaya lang, alam niyang hindi na sila makakatuluyan ni Joseph. Amen?
Pero alam niyo ba, pag gusto kang gamitin ng Lord, hindi mo kailangang magpaliwanag, ang Diyos ang aayos ng lahat. Walang ginawa si Mary, walang nakaayon sa Biblia na ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. At ipinaliwanag kay Joseph, wala. Pero ang Lord ang gumawa ng paraan, ang sabi ng Bible, habang pinag-iisipan ito ni Jose, alin, yung pinag-iisipan niyang kung paano niya hihiwalayan ng maayos si Mary na hindi mahahalata ng mga tao, na hindi mapapahiya si Mary, na hindi niya kailangang ipangalandakan. That's love. Amen? Kayo po mga kababaihan, isa sa palatandaan na mahal ka ng iyong boyfriend ay yung ayaw kanyang malagay sa kahihiyan. Tandaan mo yan. Kapag sinabi niyang, I love you, tanungin mo, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako? Kapag ang sagot niya ay, mahal kita dahil kailangan kita, i-break mo na. Dapat kailangan kanya kasi mahal kanya. Amen? Oh, nalito na kayo, no? Ako rin, nalito na eh. Now listen. Isinasaalang-alang ng lalaking nagmamahal sa babae ang kaayusan ng kanyang mahal na babae. Amen? 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 Kung ang nararanasan mo ipinapahiya ka, huwag ka na magpatagal. Amen? Kawawa lang kayo pareho. Total mga bata pa naman kayo. Ba't ba ako napunta doon? Pero kailangan no? Habang pinag-iisipan ito ni Jose, hindi kung paano ipaya si Mary, kundi para ayusin. Nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Then, si Jose, ay nag-submit sa kalooban ng Lord. Palapakan natin Panginoon. Ang ilan sa inyo marahil gusto magpahinga ngayong gabing ito. Ang ilan sa inyo marahil may ibang lakad. Pero mas gusto mo mag-submit sa kalooban ng Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon sa kabutihan niya sa ating buhay. Alam niyo bang pati mga batang maliit ay nagsakripisyo para lamang mangyari ang kalooban ng Diyos na ang Panginoong Hesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, tapos minemenos ng ilan ang ginawa ng Panginoon na paglinis sa ating lahat na para bang hanggang ngayon ay nakabagkit pa sa iyo ang kasalanan? Naintindihan ba natin kung gaano katindi ang ginawa ng Panginoong Hesus para alisin ang sumpa ng kasalanan sa iyo at ang epekto ng lahat ng kasalanan sa buhay mo? Legally, lahat ng tao ay ligtas. Legally. Kasi yun ang ginawa ng Panginoon para sa lahat ng tao. Ngunit kailangan mag-e-effect yun kung tatanggapin mo ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo ba maging batang 2 taon pababa? Ano nangyari sa kanila? Sa dalawang taong bata pababa ang edad. Anong ginawa sa kanila? Sino ang sumagot nun? Come on, sino? Ha? O si Mama J daw. Hindi, lahat mabinibigyan ko naman na yan Okay? Ipinapatay sila para masigurado, amen, na walang Jesus na buhay. Kasi nabalitaan nila Nabalitaan ng mga ng mga tauhan ni Satanas. Ayaw mangyari na ang Panginoong Jesus ay mabuhay at mapako sa krus, amen? At magawa ang lahat ng dapat gawin para iligtas ang sangkatauhan. O para mangyari in John 3:16. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ang sino mang sasampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak pagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan yung taong sasampalataya kay Jesus. Pag sinabing ganun lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa lahat ng tao, kaya ibinigay o ipinadala. Yung ibig sabihin ng ipinadala, ibig sabihin namatay para sa iyo at sa akin. Amen? Ginawa niyang lahat para iligtas tayo. Ganon katindi ang Panginoon na ginawang pag-ibig sa iyo at pagmamahal. At ganon din ang pag-ibig ng katindi ng pag-ibig ng Ama sa iyo. Kaya niyang talikuran ng kanya anak para sa iyo.
Sino tayo para hindi purihin at sambahin siya? Even in Wednesday. Amen? Hallelujah. Yung mga bata na yon, nag-iyakan ng kanilang mga magulang. Ikaapat din o isa sa mga nagsakripisyo ang magulang ng mga batang yon. Amen? Sapagkat pinagpapapatay sila. Dahil hindi matukoy kung nasaan ang Panginoong Hesus eh. Ang kwenta nila sa mga panahong yon, nasa 2 taon na ang Panginoong Hesus. Kaya simula bata hanggang 2 taon pinagpapatay. Sakripisyo. At ngayon tinatamasa natin ang resulta ng sakripisyo nila. Palapaan natin ang Lord. Hindi natin kailangan magsakripisyo pa ng ganon. Amen? Amen? Nakukuha nyo? Ay, yung awitin natin kanina. Amen? Yung pangalawang awitin natin. Pangalawa yun, di ba? At yung una, makikita natin sa church na binigay ni Jesus ang kanyang buhay, lalago tayo. At ito po, ang nais kong iwan sa inyo, matapos nating maintindihan ng ilang bagay na ito. Matthew chapter 6, verse 33. Lahat po tayo nagnanais. Sige, pag nakita nyo, pakisarado muna ang inyong Biblia. O ang inyong cellphone. Lahat po tayo, tumingin po kayo sa akin, ay nagnanais. Maayos man ang buhay mo, nais mo pang mas maging maayos. Tama? Amen? At doon naman sa magulo ang buhay, gusto mong maging maayos yan. Tama? Amen? Pasensya na, pero nakikita ko kayong dalawa no? Gusto ng Lord ang kaayusan nyo. Amen? At makikita naman natin kung paano gumagalaw ang Diyos, gumagawa sa inyo inyong mga buhay. Bayaan po natin na makakilos ang Diyos sa buhay natin. Ngunit papaano? Tama ba yung ginagawa mo o ng ilan na ganito ang gawin? Verse 31, Matthew 6:31, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga kausap, huwag kayong mag-alala. O kabaligtaran ba no ng nagagawa mo? Pastor, ang hirap namang hindi mag-alala. You see, tumingin kayo sa akin, amen? Naririnig niyo po ako? Galing sa bibig ng Panginoong Hesus during His earthly ministry. Remember, kaya siya narito, gusto niya iligtas ang tao. Amen? Noong mga panahon na yon at ang kanya mga katuruan ay para ihanda ang tao. Amen? Amen? At ang sabi niya sa mga tao noon, huwag kayong mag-alala kung anong inyong kakainin. Noon pa yon. Hindi, pastor, kasi naman noon maraming pagkain. Alam niyo ba sa Old Testament, maging inunan ng mga ina kinain nila dahil nagkaroon ng taggutom? Inunan. Yung mga inang nanganak, kinakain nilang inunan. Alam niyo inunan? Ha? Part siya na lumalabas, amen, pag lumabas ang bata. Ganon katinding kahirapan nun. Pastor, hindi maraming pagkain nun. Alam niyo yung istorya ng prodigal son? Ang sabi ng Bible, there was a certain man. Ibig sabihin, hindi parable yun. Amen? Hindi parable dahil meron daw talagang isang tatay na may 2 anak. Amen? At yung anak na isa, yung bunso, na nagpakalayo-layo, dala ang napakalaking kayamanan, napunta sa isang lugar na kung saan dumating ang time, nagtaggutom. Walang makain. Amen? Noon pa, wala na. Meron ng mga ganyang sitwasyon. Pastor, hindi. Maayos ang buhay noon. Walang kurap noon. Ang Panginoong Hesus. Kaya ipinakaw, sinuhulan ng mga tao na si Jesus ang ipakaw sa krus. Sinuhulan sila. Amen? Para isigaw na si Jesus ay ipakaw sa krus. Nung mabuhay na muli ang Panginoong Hesus, sinuhulan naman yung mga nakabantay. Huwag nyo sasabihin na hindi nyo lang paano nangyari, na bigla na lang nawala. Sabihin nyo, ninakaw. May kurap na noon. Kilala nyo si Matthew? Tax collector? Ay kurap yan. Pero ginamit ng Panginoon.
Isa sa sumulat ng 4 Gospel. Marami ng kurap noon. Kaya sabi niya, huwag kayong maglala kung anong inyong kakainin. Galing na mismo sa bibig ng Panginoon. Dumarating ang time noon, nag-aalala ang tao tungkol sa kung ano ang kakainin. Hanggang ngayon. Ngunit sila noon ay hindi born again. Alam niyo ba lahat na pinagaling ni Jesus sa Biblia, hindi, walang born again? Paano maboborn again ng isang tao? Kapag tinanggap si Jesus. Even the disciples, they are not born again. Yet, during that time. But if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Romans 10:9. Bakit hindi siya naman tungkol sa kasalanan? Tinubos ni Jesus eh. Amen? Amen! Tinubos ni Jesus eh. Anong karapatang humiling ng kapatawaran ng isang taong wala naman talagang kalinisan? Amen? Pero nung tanggapin mo si Jesus, amen? Amen? Nag-effect sa'yo lahat yun. Yung kinuha ni Jesus na kasalanan, lahat yun, nag-effect sa'yo. At nung born again ka na, nagkamali ka, sabi ng 1 John 1:9, if you confess. Amen? Ibig sabihin, if you homologio your sins. Homologio yun ang Greek word nun, ibig sabihin, if you say the same thing, kung iaaminin mo, amen? Sasabihin mong kasalanan to, yun ang sabi ng Lord, mali yan eh. Di mali po ako, Panginoon. Huwag kayong maglala kung anong inyong kakainin. Iinumin o susuotin. Asan na yung nasunugan? O, di ba, sir? Di ba? Kung paano kumilos ang Lord, tayo ka, sir. Pakita ka sa kanila. O, palapakan natin na Lord sa buhay niya. Sapagkat maraming nagmamahal sa Lord na pag kinausap ng Diyos, susunod. Amen! Isa tayo ron. Makikita nyo si kapatid, isa sa buhay na patotoo na huwag kang mag-alala. Amen? Isa yan sa patotoo mo sa mga sa mga kaibigan mo para madala mo sila sa Lord. Naranasan mo kung papaanong kabutihan ng Lord na sino man sa kaibigan mo ang nag-aalala, pwede mong sabihin, huwag kang mag-alala, dumaan ako dyan at nagtagumpay ako dahil sa Panginoon. Palapakan natin. Gamitin mo ang mga patutuong yan! Hallelujah! Di ba, sir, itinataboy ng mga tao. May tinutuluyan kayo, ngunit, di ba? Hindi maganda, ngunit nakita mo, ano man ang iyong titirahan. Amen? Sa biyaya ng Lord, God provides. Palapakan natin ng Lord. Yun ang gagamitin nyo, amen? Para sabihin sa kanila, naranasan ko yan at nagtagumpay ako. Huwag kang mag-alala. At 15 minutes na lang, at pangako ko ay 30 tapos tayo. Ito po ang susi sa lahat ng iyon. Matthew 6:33. Kaya ba nating basahin? Hindi, maliit, no? Ayun. Romans 10:9, 1 John 1:9 yan. Ayan. Meron bang, ayan. English, NIV. Sigaw po nating lahat. 1, 2, go! But! Seek ye first His His kingdom. and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ang sabi ng King James, added. Palapakan natin ang Lord. But! Kasi marami siya sinabi, wag ka mag-alala. Amen, amen, amen. Ang ibon nga ika, namamatay eh. Amen? Pero walang sa kanilang dadating ng gabi na hindi busog. Ikaw pa kaya? Pero unahin mo. Amen? Ang kaharian ng Diyos. Huwag mong ikatakot. Huwag mo ikatakot ang mawawalang kita sa iyo sa araw ng Miyerkules. Amen? But seek first! Unahin mo. Not second, but. Kaya may but di ba? Subalit. Datapwat.
Pag may katakot, halimbawa may pasok kung ano yung sasagot mo kinabukasan sa exam, you will have all your time. Amen? But seek first ang kaharian ng Diyos. Ang isang kaharian ay may pinagaharian. Ibig sabihin, mayroon siyang sistema ng paggawa. Ang ibig sabihin, unahin mong makita ang the way God do things. Amen? Yan ang, meron bang amplified dyan? At tapos na tayo, amplified? Tingnan niyo po sa amplified. AMPC. Amplified Version Bible. $6.33. Kaya ba nating palakihin? Hop. Doon ako nakatingin. Sorry naman. Naalala ko ito si Malo. Sabi niya, sorry naman. But, Seek, aim at, and strive after. Yun pala yun, yung seek. Aim at, alam niyo, aim at, yan ang pakatutukan mo. Tama? Amen? Aim at, pakatutukan mo. Ito, ginagawa ito ng ilang lalaking sobrang may gagamba sa utak. Alam niyo, ibig ko sabihin, pag lalaki may gagamba sa utak, seloso. Nakatutok agad, naka-aim sa asawa niya sa nagpupunta. Ay, lahat ng nasa isip mo magiging tama. Sa isip mo lang. Yan ang epekto ng seloso. Lahat ng iniisip niya, tama sa paningin niya. Pero sabi ng Lord, ganito, parang ganun ang gawin mo. Aim at! Nakatuto ka talaga, amen? Strive after. Sundan mo. Pag sumakitan mo, yun ang ibig sabihin, pag sumakitan mo. But seek, aim at, and strive after, first of all, His kingdom and His righteousness. Ano daw yon? 1, 2, go! Of doing Pakiulit! His way of doing Yun ang and ibig doing sabihin right. nun. Paano ba ginagawa ng Diyos ang isang bagay? Amen? Amen? Yun ang tingnan mo. You see? Yung righteousness naman and being right. Well, ibig sabihin, kailangan maunawaan natin yung ating righteousness sa harapan ng Panginoon. Okay? And then, dun lamang mangyayari. Tama? Pakibasa. 1, 2, go. And then all these things taken together will be given you besides. Palapakan natin ng Panginoon. Hindi mo hahanapin yan, kaibigan, kapatid. Idaragdag yan ng Panginoon. Alam niyo ang sikreto? Sabi mo, consistent. Consistent. Ano ibig sabihin ng consistent? Hindi pa bago-bago. Gawin mo yan simula sa Paul at hanggang nabubuhay ka. Makikita mo ang epekto niyan. All these things shall be added unto you. Palapan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Nais ko pong ibigay ang mikropono o magdala ka ng sarili mong mic dahil punong-puno, ginaw na yung mic kong hawak sa dami ng aking laway. Kaya magdala ka ng sarili mong mic. Sister Jessa, pinadala ng Lord, please lead us sa panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. Hallelujah. At dahil doon, alika sir, yung sinama, alika dito, sister. Ay, yung mic ni sino yung sinama? Alika daw ka mahiya. Alika. Eto sir, pampatanggal ng hiya. Oo, love gift ko sa'yo. Kasi nagpaunlak ka. Ayan. I love you, ibig sabihin yan. I love you. Wag na yung, so much ha? Kasi 500 pag so much eh. I love you lang. Okay? I love you po, Oo, Pastor. oo. Teka, dito ka sir. Tatanggap tayo. Sige, doon ka. Bigyan siya ng mic. O kaya palitan na lang ayan, pwede pa yan? O sir, yung mic na yon. Okay? Maupo muna tayo pag pinatayo tayo ni Sister Jessa, okay? Susundan natin sinabi niya, upo muna tayo, sir. Sister, please. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord, sa salita mong buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Mag-share lang po ako ng onte. Pwede po, Pastor. Sobrang iksi lang po. Kasi po, sobrang timely po nung
message ng, ay, iyak ako. Iyakin po kasi ako eh. Sorry po. Sobrang timely po ng message ni Pastor kasi, paano ba? Hindi pa ako nalulungkot overjoyed lang po. Sobrang saya. Kapag talagang kinausap ka ng Panginoon sa pamamagitan ng salita niya, maiiyak ka sa sobrang kaluguran. Ay, yung Matthew 6:33 po na binigay niyo, Pastor. Tama po ba yung binigay kong verse? Ano po, siya po yung verse bago ako pumunta dito kasi po may pasok po ako ngayon. Pero by the blessing of the Lord, ang aking pong trabaho ay work from home po siya, sa bahay lang po siya. And yung pasok ko po is 5 hanggang 2 a.m. Pero ano lang po, dahil training po ako. Pero ang totoo pong schedule ng work ko ay 9 a.m. to 6 p.m. So sobrang sakto po siya para sa gawain ng Panginoon kahit Wednesday. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Pero yun nga po, nagka-conflict ng konti sa schedule. Pero sabi ko, Lord, nakapag-fully submit po ako sa'yo. And ginamit ko po itong verse na to, na Lord, no. I will seek you first. Hindi ko unahin yung trabaho, uunahin kita. Unahin ko yung salita mo. So yun po, ang ginawa ko, syempre po, ang Panginoon, syempre, bago pa man tayo humingi, alam niya na yung panalangin mo bilang anak niya. So, nag-asa ko sa mga co-workers ko na kung pwede, gumawa ko ng mas maaga pa sa 5 p.m. para matapos ko po ng maaga yung task ko. And by the blessing of the Lord, natapos ko po siya ng 6:30. Sabi ko, Lord, sa'yo ko aawit, sa'yo ko ibabalik lahat ng papurit, pasasalamat sa pag-aalay niyo po ng schedule ko. Kasi gusto ko po itong gawin eh. Gusto kong ibigay sa inyo yung araw na to, Lord. And yun po, yun lang yung gusto kong i-share. Masaya lang po ako, masaya lang. And para naman po sa aming mga future brothers and sisters na nakikinig din online at sa aming bagong kapatid na nandito. So, in-invite ko po lahat na tumayo. If gusto niyo pong maranasan ang kabutihan ng Panginoon at fully makakilos ng malaya o ng buong puso ang Panginoon sa buhay mo, isa lang yung nais kong gawin mo. Isa lang yung ginawa naming mga anak niya, tinanggap namin siya. Tinanggap namin siya, tinayaan namin siyang kumilos sa buhay namin. And if gusto mo ring maranasan yung mga gantong kagalakan, marahil sa iba simple lang to, pero sa aming mga anak niya sobrang laking bagay to. Sabayan mo kami sa panalangin na to. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo pong lahat ay itaas ang kamay at yumuko, lalo ka na, brother. Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, maraming salamat sa oras at pagkakataong ito. maraming salamat sa oras at pagkakataong ito. Nananalig ako ng buong puso kay Kristo Jesus, Nananalig ako ng buo puso kay Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. ang bugtong na anak ng Diyos. Nananalig ako na namatay siya para sa akin Nananalig ako na namatay siya para sa akin at siya'y binuhay muli ng Diyos mula sa kamatayan. at siya'y binuhay muli ng Diyos mula sa kamatayan. Nananalig ako na si Jesus ay buhay ngayon Nananalig ako na buhay. ng kanyang pangalan. Sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang pangalan. Ako ngayon anak na ng Diyos Ako ngayon anak na ng Diyos at may buhay na walang hanggan. at may buhay na walang hanggan. Hallelujah. Si Kristo ay nananahan na sa akin ngayon Si Kristo ay nananahan na sa akin ngayon at mas makapangyarihan ng siyang nananahan sa akin at mas makapangyarihan ng siyang nananahanan sa akin kaysa sa siyang nananahan sa mga makasanlibutan. kaysa sa siyang sa mga Ako ngayon lumalakad sa kaalaman Ako ngayon lumalakad sa kaalaman ng aking bagong buhay ng aking bagong buhay kay Kristo Jesus. kay Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin. Congratulations, brother. Hallelujah. Congratulations. And pwede po bang itoon natin yung kamay natin sa Kanya? At ganun din sa ating mga kapatid sa online na tumanggap. Hallelujah. Amen. Lord, we glorify your name, Lord God. We praise you, Lord God. Purihin ang buhay mo, Lord God. Panginoon, sa aming pong bagong kapatid na tumanggap, Panginoon, sa gabing to. Ganun din po sa aming mga kapatid na nanonood online, Lord God.
Lord, we are declaring Jeremiah 29:11, Lord God, sa kanilang mga buhay, Hallelujah. Panginoon. And Lord, alam namin, Lord God, sa mga oras na to, Panginoon, kikilos ka na or kumilos ka na, Panginoon, sa kanilang Hallelujah. buhay, Panginoon. Yes. Mangyarit maganap, Lord God, ang naisin mo sa kanilang buhay, Lord God. At magamit nawa, Panginoon, ang mga kaloob mo sa kanilang buhay, Lord God. Hindi man sa aming iglesia, kahit saan pong iglesyang siyang gagamitin, Panginoon. Ikaw ang mataas, Lord. May you be glorified, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. Salamat po, Lord God. Pinapapurihan ka namin, Lord. Tinataas namin ang pangalan mo, Lord God. As we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. See you on Wednesday again. See you po sa Sunday, tapos Sunday. next Wednesday po. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay manatiling nakatayo. Isang malakas na palakpak naman po Amen. para sa ating makapangyarihang Diyos. Hallelujah. At para po sa mga nanonood online, yes, see you po next Sunday. 9 a.m. po ang ating service dito rin po sa The Life Giving Spirit Church. And kung, sorry po, hindi ko tinawag yung music meal. Ayan. So kung gusto niyo po umatin sa church namin, sobrang welcome po kayo. Located lang po kami sa Block 27 Riverside, Fladway A, sa Chilambak, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Yan. Thank you, Lord! Purihin ang Panginoon. Sino po ang pinagpala? Sumigaw nga ng hallelujah! Hallelujah! Amen! Ako din po. Thank you, Lord. So dahil po tayong lahat ay pinagpala, tayo po'y muling magbigay at mag-alay ng awitin sa ating Panginoon. Okay po ba yon? Amen! Thank you, Lord. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. Jesus. This house is built on Christ our rock, Thank you, Lord. cannot be shaken, cannot be shaken. Sabihin po natin, God is awesome in this place. God is awesome in this place. Thank you, Lord. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for the miracle. Set the captive free, make the broken whole. Kamay! God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Ulitin po natin mula umpisa yung awitin natin. Hallelujah. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock. Let's say, cannot be shaken. Cannot be shaken. Cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power. There is power here for the miracle. Set the captive free, make the broken whole. Sabay-sabay po tayo. God is awesome. He's so awesome. He's so awesome. Lord. God is awesome in this place. Listen po po. Let's say, God is awesome. God is awesome. He's so awesome. He's so awesome. Awesome, Lord God. God is awesome in this place. Pwede po ba pumalakpakan lahat? Hallelujah! Thank you, Lord, sa iyong lahat ng papuri. I found Where I belong, I'm a living stone. In this house I will go. Hallelujah! Sabihin po natin in this church, ha? I found where I belong. I'm a living Let's say in this stone. church. In this church I will go. Isa pa ba? Sabay-sabay tayo. I found where I belong. I'm a living stone. In this church I will go. For the last
shall we go. Let's say there is power. There is power here for the miracles. Set the captive free, make the broken whole. You're awesome, Lord God. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Sabay-sabay po tayo. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in For the last time po, let's say God is awesome. God is awesome. Let's shout. He's so awesome. Let's shout. God is awesome in this place. Na-bless po ba ang lahat? Amen! Thank you, O Lord God, sa gabing ito, O Lord God. Ikaw lang ang matakila, ikaw lang ang mapuri sa gabing ito, O Lord God. Itaas po natin ang ating mga kamay patungo sa ating langit at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Yes, O Lord God, thank you for this night, O Lord God. Maraming salamat po sa presensya niyo, O Lord God. Thank you po sa mga oras na binigay niyo po sa amin, oras sa gabing ito, O Lord God. Thank you po sa mga salita, tinuro niyo po oras sa amin, sa mga taong nandito, O Lord God. Thank you, O Lord God, sa pag-ibig mo, O Lord God. Okay. Ang Panginoon na bukal sa kapayapaan ng siyang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Sumayin niyong lahat ang Panginoon. Sumayin niyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. I found Where I belong, I'm a living stone. In this church I will go. I found where I belong, I'm a living stone. In this church I will go. There is power. There is power here for the miracles. Set the captive free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. God is awesome. See you po sa Sunday. He's so awesome. God is awesome in this place. See you po Sunday. Magkita-kita po tayong lahat muli sa linggo.